Bago natin simulan ang ating video, nais ko munang magbigay ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa ating YouTube channel. Ang inyong patuloy na pagtangkilik at tiwala ay nagiging inspirasyon para sa amin upang patuloy na maghatid ng mga dekalidad na content. Salamat sa pagiging bahagi ng ating journey, at dahil sa inyo, patuloy tayong magtatagumpay. Pagkabagot, ganap na walang interes. Ibinaba niya ang ulo niya, at ang mukha ay dumilim sa tahimik na galit. Lahat ito kasalanan niya, bulong niya, nakakuyom ang mga ngipin habang naglalakad siya sa tubig ng punong-puno ng mga halimaw, at dagdag pa niya galit na galit pa rin ang kanyang ina dahil sa kagagawan ng taong iyon. Dumaan siya sa 12-dosenang bangkay ng mga halimaw na nakakalat sa lupa, nagbubulong-bulong habang naglalakad. Lahat ito dahil sa kanya. Biglang kumilos ang isa sa mga bangkay. Kasunod ng isang mabangis na alulong, nabuhay ito, ang bibig ay bamuka. Naglantad ng matatalim na pangil habang sumusugod sa kanya na parang halimaw na gutom sa dugo. Ngunit si sila, hindi man lang natinag, ay nagpatuloy sa paglalakad na nakasuksok pa rin ang mga kamay sa bulsa. Nakakainis, bulong niya. Sa isang iglap, isang pulang mainit na sinag ng liwanag ang dumaan sa tabi niya. Isang punyal na nababalot ng nagliliyab na mana ang tumagos diretso sa bungo ng halimaw. Sumiklab ng maliit ngunit matinding apoy ang kanyang kamay habang itinaas niya ang braso. Namutla sa galit ang kanyang mga mata habang sumigaw siya, "Sabi ko na, sawang-sawa na ako rito." Pagkatapos, nanlamig ang kanyang mga mata sa walang buhay na titig habang hinugot niya ang punyal mula sa ulo ng nilalang. Maingat niyang ibinalik ang sandata sa kanyang kamay. "Ika-21 ko na itong misyon," sabi niya sa ngipin. "At bawat isa puro walang kwenta, mga gawain lang gaya ng paglilinis ng mga ligaw na halimaw. Karaniwan, 4 o 5 lang ang tinatanggap kong misyon bawat taon." Naglakad siya ng mas malalim sa madilim, nagyayelong kagubatan. Lumipas na ang huling taon ng kasunduan, at pagbalik ko sa angkan, naroon na rin ulit ang hambog na iyon. Biglang may lumitaw na 6 tao sa likod niya at yumuko ng mababa. Pagbati, ika-6 na ginang, panalangin niyang magalang. Namulalaklak ang mga mata ni Leslie nang lumingon siya ng paila sa kanya. Bumaba ang tono ng kanyang boses at naging malamig. "Tukuyin mo ang iyong pagkakakilanlan." "Ako si Gagak," sagot ng lalaki ng seryoso, ika-12 unit ng Black Sword Division. Napaatras siya nang marinig ang pangalang iyon. Umikot siya at mabilis na nagtanong, "Black Sword Division?" Nagkunot ang noo niya habang tumitig sa nakamaskarang tao na magalang na inilagay ang isang kamay sa dibdib. "Bakit nandito ang personal guard ng pinuno ng angkan?" Nakabaon sa maskara ang kanyang mukha, wala mang makitang kahit ano upang makilala siya, tanging ang kalmadong boses niya ang maririnig. "May dala akong mensahe mula sa pinuno ng angkan." Yumuko siya ng bahagya at bamulong ng halos di mereksang salita. Ngunit anuman iyon, agad nanlalamig ang ekspresyon ni Leslie. Ang hambog na iyan, banggang ngiti ang lumabas sa kanyang mukha. Sumunod naman ang matalim at baliw na tawa mula sa kailaliman ng kanyang dibdib habang paulit-ulit niyang sinaksak ang punyal sa katawan ng isang kalapit na puno. Nakabitin ang kanyang ulo, nakatago ang mukha, ngunit ang boses niya ay nakakakilabot ang kapayapaan. Perpektong timing. Siya mismo ang naghukay ng kanyang sariling hukay gamit ang aking mga kamay para libingan siya. Napangiti siya ng baluktot na puno ng pang-iinsulto, malaki at ligaw ang mga mata, humahiting tawa na parang tugtog ng kakling. "Ang pinuno ng angkan talaga, ano?" Muling tumingin siya pabalik sa nakamaskarang lalaki. "Sabihin mo sa kanya na natanggap ko ang mensahe." "Oo, ginang," sagot niya ng pormal bago naglaho na parang usok sa hangin. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang punyal hanggang kumislap ang apoy mula sa hawakan nito. Nagniningning ang kanyang mga mata sa pananabik. "Matagal ko na itong inaabangan." Pagkatapos ay pinasubsob niya ng mas malalim ang punyal sa puno gamit ang lahat ng kanyang lakas. Sumiklab ang mana mula sa
Pagtama, hahatakin kita pababa sa putik. Ang ating bida sa isang magandang umaga sa ilalim ng malinaw na bughaw na kalangitan. Maingat na binuksan ng ating bida ang pinto at sumilip, magalang na humihingi ng paumanhin. Pasensya na sa pagka-late, Tito. Medyo natagalan kasi ang training ko. Nang makita na dumating ang ating bida, at Ji Hong. Agad na lumingon si Hong na may masiglang ngiti. Narito ka na. Narinig kong nakabisado mo na ang lahat ng mga pangunahing kaalaman. Ano pa ang natitira para sanayin? Magalang na sumagot ang ating bida, oo, ngunit may ilang bagay pa akong gustong subukan. Habang hinayla ng ating bida ang isang upuan at dahan daw ang umupo, naging seryoso rin ang tono ni Ji Hong. Opisyal nang inilabas ang schedule. Kaya ako narito para pag-usapan iyon. Umupo ang ating bida ng tuwid, nakaharap kay Jiong na may kalmadong ngiti. Kung may opisyal na anunsyo na, syempre, pupunta talaga ako sa iyo. Huminga ng malalim si Jiang, tila pagod na. Tinitigan niya ang ating bida sa mga mata, ngayon ay mas seryoso. Hindi ka ba kinakabahan? Ngunit nanatiling kalmado ang ating bida, bahagyang tumagilid ang ulo. Anong dapat ikabahala? Bahagyang dumilim ang kanyang mga mata, at may manipis na ngiting puno ng tiwala ang gumuhit sa kanyang labi. Ayon sa inaasahan ko ang lahat ng nangyayari. Naalala niya ang sunod-sunod na pangyayari bago ang sandaling iyon. Pinayagan siya ng kanyang ama na sumali sa paglalakbay ng mga mandirigma, ngunit may dalawang kondisyon. Ang una ay simple, dapat niyang makabisado ang lahat ng pangunahing teknik sa pakikipaglaban. Sa kabutihang palad, dahil sa kaalamang nakuha niya mula kay Mung Jiang at sa sarili niyang pag-unawa sa mga teknik ng mana, nagawa niya iyon sa maikling panahon. Ngunit ang ikalawang kondisyon ay mas mahirap. Naalala ng ating bida ang sandaling ipinaliwanag iyon ni Tatan sa kanya. Kailangan niyang kumbansihin ang konseho ng mga nakatatanda. Napakurap ang ating bida, tila hindi makapaniwala sa hamon. Pasensya na, tanong niya. Tinitigan siya ni Tata ng diretsyo, matatag ang tinig. Maaari mong gamitin ang anumang paraan na kinakailangan. Ngunit kung hindi mo sila makukumbansi, ang kasunod na mga salita ay nagdulot ng bahagyang kaba sa ating bida. Hindi aprobado ang iyong paglalakbay bilang mandirigma. Mag-isa siyang umupo ng ilang oras pagkatapos niyon, pinag-iisipan ang posibleng estratehiya. Sa kasalukuyan kong katayuan, halos imposible akong makialam sa mga usapin ng mga nakatatanda, bulong niya sa sarili. Pagkatapos, tila tinamaan ng inspirasyon, pinalo niya ang kanyang mga daliri at ngumiti ng may kumpiyansa. Ayan na, lilikha ako ng pinakapaborebleng entablado para sa sarili ko. Diretso siyang lumapit kay Jiong upang humingi ng tulong. Gamit ang dahilan ng skills assessment, inayos niya ang isang tunggalian laban sa ika-6 na kapatid na babae. Kailangan kong tulungan mo akong may tulak ang mga bagay sa direksyong iyon, sabi niya sa kanyang tiyo. Sa ganoong paraan, wala nang dahilan ang konseho para tumutol. Isa itong sinadyang at estratehikong hakbang, hindi lang siya sumusunod sa mga patakaran, binabago niya mismo ang laro. Gusto kong lumikha ng sitwasyong magbibigay sa akin ng karapatang sumama sa paglalakbay. Para sa ating bida, ang kakayahang baguhin ang daloy ng mga pangyayari ay mahalaga para sa sinumang papasok sa mundo ng politika. Sa katunayan, ang lahat ng ito ay bahagi ng pagsubok. Bumalik sa kasalukuyan, muling napabuntong hininga si Ji Hong. Hong, halatang naguguluhan. Tumangala ang ating bida habang umiling ang kanyang tiyo. Ha, hindi ko talaga maintindihan kung paano ka nananatiling kalmado. Kalma namang sumagot ang ating bida, ganoon ba? Tiwala akong maayos kung nahawakan ang lahat. Ngunit umiling si Ji Hong. Hong at napangiwi. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Tinitigan niya ang ating bida na puno ng pag-aalala. Ang babaeng iyon, narinig kong hindi kayo magkasundo. Sa ugali ni sila, kahit tunggalian lang ito, walang paraan para matapos ito ng mapayapa. Bakit siya pa sa lahat ng tao? At bakit ngayon pa? Maayos na sumagot ang ating bida, may utang akong loob sa ika-6 na kapatid.
Pagkasabi pa lang niya nito, biglang inislam ni Ji-hong ang mesa at napatayo. Eksakto, sigaw niya, hindi makapaniwala. Halata ang pagkadismaya sa kanya. Iyan ang hindi ko maintindihan. Hindi ba pwedeng ayusin mo na lang iyon sa ibang pagkakataon? Bakit mo kailangang isabak ang sarili mo sa ganitong sitwasyon ngayon? Unti-unting nam-clenched ang kamao ni Ji-hong habang nakapatong sa mesa, bago siya bumagsak muli sa upuan. Hindi dahil sa tingin kung hindi mo kaya, sabi niya, nanginginig ang tinig sa emosyon. Iniyuko niya ang ulo, hawak ang noo, at ang mukha niya ay naghalo ng lungkot, pag-aalala, at awa. Ang kinatatakutan ko lang, baka masaktan ka sa paraang hindi mo inaasahan. Habang pinagmamasdan niya ito, nakaramdam ang ating bida ng init sa dibdib. Tio, talagang nag-aalala ka para sa akin. Tahimik niyang naisip. Habang nanatili ang emosyon sa pagitan nila, biglang nagbago ang ekspresyon ni Ji-hong, parang isang artista sa matinding sakit, at umungol ng malungkot. Ano nang gagawin ko ngayon, child? Napatawa ang ating bida ng mahina, tila walang magawa. Siguro, hayaan mo na lang. Lumambot ang kanyang tingin, puno ng tahimik na damdamin, at taos-pusong nagsabi, "Salamat, Tio, sa pag-aalala." Biglang sumagi sa isip niya ang mabangis at mailap na tingin ni sila, kasabay ng mapanghusgang mga mata ng mga nakatatanda ng angkan. Hindi magpapaawat ang ika-6 na kapatid. Susubukan niyang durugan ako, at kapag nangyari iyon, magkakaroon ng dahilan ang mga matatanda para ikulong ako. Kumuyam ang kamay ng ating bida hanggang sa tumama ito ng marahan sa mesa. Kaya ang laban na ito, higit pa ito sa isang simpleng paglalakbay ng mandirigma. Bigla siyang tumayo, matatag at puno ng paninindigan ang tinig. Pero kung matalo ako, siguradong malaking gulo ang ay dudulot nito. Pagkatapos ay ngumiti siya ng kalmado, tumingin kay Ji-hong, at nagsalita ng may panatag na kumpiyansa, "Huwag kang mag-alala." Muli niyang pinisil ang kamao at ngumiti ng matatag, walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa laban na ito, anuman ang mangyari, mananalo ako. Umalangaw-ngaw ang malakas na hiyawan sa buong arena, yumanig ang mga upuan habang sinisinagan ng araw ang gitnang lugar ng pagsasanay sa maningning na liwanag. Agad naglabas ng opisyal na anunsyo ang konseho ng mga nakatatanda, kaya itinuloy agad ang laban, at hindi nagtagal, itinakda ang lugar, ang Central Training Field. Sa loob ng maliwanag na silid paghihintay na tanaw ang arena, tahimik na nakatayo ang ating bida. Ito ang pinakamalaki at pinakatanyag na lugar ng pagsasanay ng angkang suno, ang parehong lugar kung saan ginanap noon ang seremonya ng pagpili. Habang inaayos niya ang kanyang itim na panlabas na kasuotan, sumagi sa isip niya, syempre, hindi nila palalampasan ito ng tahimik. Napangiti siya ng bahagya at bumantong hininga. Walang duda, ito'y pagkana ng matandang pinuno. Ang malawak na lugar ng pagsasanay ay umaabot ng malayo, sapat upang maglaman ng napakalaking bilang ng mga tao. Palibot nito ang matatayog na upuang pambisita, hindi lang ito isang simpleng tunggalian. Maliwanag na layunin nilang ipahiya siya sa harap ng lahat, upang durugan ang kanyang loob sa paningin ng marami. Pumikit siya at huminga ng malalim, saka dahan-dahang bumuga ng hangin. Wala akong pakialam doon. Biglang bumukas ang pinto, umalangaw-ngaw ang langit-ngit nito, at may pumasok sa silid. Higit pa sa anumang bagay, dumating na si Gayanghay. Ang maganda niyang mukha ay panang pag-aalala, at bahagya pang bamuka ang kanyang mga labi, tila hirap magsalita. "Gayanghay?" Mahinahong sabi ng ating bida, habang pinagmamasdan siyang kinakabahan na nilalaro ang sariling mga kamay. Suot pa rin nito ang parehong alalang ekspresyon buong araw. Nilapitan siya ng ating bida, nagtataka. "Bakit ganyan ang tingin mo sa akin?" Nakakainis na. Napabuntong hininga si Gayanghay at pilit na ngumiti. "Wala yun, talaga." Ngunit bahagyang tumaas ang tinig ng ating bida, sapat para mapa-address siya. "Ganyan ka na buong araw. Huwag mong sabihing wala lang yan." Yumuko si Gayanghay, tapos biglang sumagot ng may matalim na tono.
Lahat ng desisyon ng angkan, lahat ng ginagawa nila sa likod ng mga pinto, nakakapagod na. Mahigpit niyang hinawakan ang laylayan ng kanyang puting damit. Nakayuko siya, puno ng kaba at pangamba. Isa siyang 4th level warrior, mahina niyang sabi, halos pabulong. At ikaw pa lang ay 5th level. Napakalaki ng agwat ng antas. Tiningnan siya ng ating bida ng kalmado. Kaya nga lilimitahan nila siya. Hindi siya pinapayagang gumamit ng mga ipinagbabawal na teknik o mga finisher, tama. Dahan-daang tumango si Gayonghai, ayaw pa ring tumingin. Oo, alam ko. Inunat niya ang nanginginig na mga kamay, halos hindi mapanatili ang tinig. Pero, paano kung sakaling matalo ka talaga? Bumilis ang kanyang paghinga. Hinawakan niya ang ulo niya sa gulat at halos pasiga na bamulong-bulong, lutang ang mga mata sa takot. Kung tinuruan lang sana kitang mas mabuti, kung sinabi ko lang sana sa angkan ang tungkol kay iyo ng mas maaga baka nagbago pa ang lahat ng ito. Ngunit bago pa siya matapos, isang malinaw at magalang na tinig ang pumutol sa kanyang sinasabi. Pakiusap, kalmayan mo ang sarili mo, elderly Kayengwa. Nabigla si Gayonghai at napahinto, nang makita niyang pumasok si Gawa, matatag at may awtoridad sa tindig. Nakatayo sa tabi niya si Gawa, nakangiti ng may matatag na kumpiyansa. Mananalo ang batang Panginoon, gaya ng palagi niyang ginagawa. Lumapit siya at marahang ipinatong ang kamay sa balikat ni Gayonghai. Bilang guru niya, hindi ba dapat ikaw ang magbigay sa kanya ng lakas ng loob? Nakatungo pa rin si Gayonghai. Hindi pa rin nawawala ang bigat ng kaba sa kanyang dibdib. Tahimik lang siyang tinitigan ng ating bida. Mukha siyang takot na nilalang, nanginginig sa pangamba. Baka isa siyang taong nawalan na ng mahalaga dahil sa angkang ito. Isang malungkot at nag-iisang imahe niya ang sumagi sa isipan ng ating bida. Hindi ko alam ang nakaraan niya. Kung gugustuhin ko, maaari kong alamin ang lahat tungkol sa kanya. Pero, pinilig niya ang ulo at pinawi ang pag-iisip. Hindi, pipiliin kong huwag. Naniniwala akong balang araw, siya mismo ang magsasabi sa akin. Tahimik na humakbang ang ating bida pasulong, puno ng paninindigan. Dahil naniniwala akong balang araw, siya mismo ang magbubukas sa akin. Ngumiti siya ng maliwanag, masigla, at pabirong sinabi, at ngayon, hindi panahon para mamroblema. Dapat ang nararamdaman mo ay gana. Napakunot ang noo ni Gayonghai, bahagyang tumagilid ang ulo, at nanlaki ang mga mata sa ngiting puno ng tiwala ng ating bida. Gana, umilo ang gintong mga mata niya sa gulat, at bahagyang bamuka ang labi habang iniisip ang nakatagong kahulugan sa mga salita niya. Marahil, may paparating na pangyayaring hindi inaasahan ng sinuman. Isang tinig mula sa labas ang sumigaw, dahilan upang agad itaas ng ating bida ang ulo. Batang Panginoon, oras na po. Ngumiti siya ng mahinahon kay Gayonghai. Manood kang mabuti. Huwag kang mag-alala, hindi ako matatalo. Kinuha niya ang kanyang espada at mahigpit itong hinawakan bago lumabas ng may kumpiyansang tindig at maliwanag na ngiti. Sigawan mo ako ng malakas mula sa mga upuan ha. Kapag tahimik, baka malungkot ako, biro niya. Sa kabila ng kanyang mahinahong anyo, may bahagyang kaba sa kanyang dibdib habang naglalakad sa mahabang pasilyo papunta sa arena. Matagal-tagal na rin mula nang huli kong daanan ang pasilyong ito, naisip niya. Tumigil siya sandali, bahagyang dumilim ang ekspresyon. Mula pagkasilang ko, ako'y palagi niyang sinubukang patunayan ang kanyang sarili. Pagkatapos, na may panibagong determinasyon, nagpatuloy siyang maglakad patungo sa maliwanag na liwanag sa dulo ng pasilyo. Ngayon na ang panahon para tapusin ang kabanatang iyon. Mas mahigpit niyang hinawakan ang kanyang espada at ngumiti sa sarili, na para bang pinapawi ang kanyang sariling loob. Kaya na, pumasok siya sa arena ng may matatag na paninindigan. Puno na ang mga upuan sa paligid, mga manunood na maagang dumating, at electric ang atmosfera. Napatingin siya sa itaas na bahagi ng upuan na pinakamalapit sa entablado. Naroon ang kanilang estasyon, seryoso ang kanyang ekspresyon, katabi ang madam.
Naruroon din ang kanyang ama kasama si Lady Bake. Sa upuang nakalaan para sa mga nakatatanda, pamilyar ang mga mukha, sina Ji-hong, Hill, Jung, at iba pa, lahat ay naruroon na. Biglang hamati sa ugong ng madla ang isang matinis at mapanirang tinig na kumuha sa atensyon ng ating bida. Hoy, kay abangan mong maliit na tupa. Sa kabila ng entablado, nakatayo si sila na may mukhang ganap na paghamak. Ipinagyayabang mo pa ang iyong baba, ha? Pang-aalipusta ang kanyang tono, at may halong pang-iinsulto ang kanyang pagngisi. Hindi ko talaga gusto ang leeg mong iyan, sambit niya habang magaspang na hinahagis sa hangin at hinahuli ng kasanayan ang isang punyal. Itinuturo niya ito sa ating bida na may baluktot ng ngiti at malamig na tinig, isa ka lang maruming gago na nagpapanggap na mahalaga. Nakakadiri, humigpit ang kanyang boses, puno ng kumpiyansa at subok na panunukso. Ngayon, babasagin ko ang maganda mong leeg na iyan. Maghanda ka. Bahagyang tumagilid ang ulo ng ating bida at ngumiti, may mapanganib na kislap sa mga mata. Inaabangan ko yan, ika-6 na kapatid. Nakatayo ang hukom sa gitna ng arena, pagitan ng dalawang manlalaban, itinaas ang kamay at malakas na nagpahayag, simulan na ang laban. Nagsimula ang tunggalian sa pagitan ng ika-6 na ginang at ng ika-9 na batang Panginoon. Nang ibigay ang opisyal na hudyat, sabay na kumapit si Nechiel at sila sa kanilang mga sandata, agad na pamwesto sa posisyon pandigma, handang umatake. Sandali, dahan daw ang pumikit ang ating bida upang idugtong ang kanyang sarili sa paligid na atmosfera. Agad nang sumigaw ang hukom, simulan. Biglang damilat ang mga mata ng ating bida, kumikislap sa nakakasilaw na liwanag. Kumukuryenteng enerhiya ang umaligid sa kanya, mga mata ng mana. Ngunit bago pa man siya makagalaw, biglang naglaho si sila at muling lumitaw sa kanyang likuran, may hawak na punyal na naglalagablab sa apoy. Nabigla ang ating bida sa bilis nito at automatikong lumingon sa likod. Kailan siya nakapunta sa likuran ko? Mula sa anggulong iyon, nakita niyang 3 nagliliyab na punyal ang papalapit sa kanya, at kasabay nito, 2 pa mula sa harapan, 5 punyal mula sa magkabilang panig. Hindi ko man lang nakita kung kailan niya inihagis ang mga iyon. Ngumisisi sila ng mapagmataas habang nakatingin sa ating bida na tila naipit sa kanyang atake. Dagger technique, aniya, ipinagmamalaki ang sarili. Ang mga punyal, ngayon ay nagliliyab, ay pinuno niya ng mana at enerhiya bago ihagis, isang makapangyarihang teknik na siya mismo ang lumikha. Ang kanyang pamatay na galaw, Fire Rain, na ginagaya ang pagbagsak ng apoy mula sa langit. Napalibutan ng 5 nagliliyab na punyal, nanatiling nakatayo ang ating bida, tila walang balak umiwas. Pagkatapos, kumislap ang kanyang mga mata sa determinasyon. Ang itim na espada sa kanyang kamay ay nagsimulang umatungal, naglalabas ng malalim na enerhiya na parang obsidyanong liwanag. Kung ganon, biglang sumabog ang matinding enerhiya. Mahigpit niyang hinawakan ang espada at ibinaon ito sa lupa ng may napakalakas na puwersa. Mula sa kalangitan, isang kidlat ang bumagsak, tumama sa gitna ng arena at nagpasabog ng alog sa lupa, Thunderform variant. Agad na tinangay ng epekto ang mga nagliliyab na punyal, lumihis sa kanilang direksyon. Napaatras din si sila ng ilang hakbang, napamura sa inis. Peste. Sumabog ang alikabok at usok sa buong arena, tinatakpan ang lahat maliban sa isang figure na nakatayo sa gitna. Habang unti-unting naglalaho ang ulap, lumitaw ang ating bida, kalma, may kumpiyansang ngiti sa labi. Marami na akong narinig tungkol sa kahanga-hanga mong sining sa punyal, ika-6 na kapatid, sabi niya ng malamig. Itinaas niya ang espada at itinuro ito kay sila, puno ng hamon ang tinig. Ngunit sa totoo lang, hindi naman pala ito kasing impresibong inaasahan ko. Pagkarinig nito, biglang nagdilim ang mukha ni sila, ng galit. Kita sa mukha ni sila ang matinding galit. Kumuyam ang kanyang mga ngipin, mabilis na hinugot ang isa pang punyal mula sa kanyang balabal, at galit na sumigaw, patay ka na.
Walang pag-aalinlangan, mahigpit niyang hinawakan ang talam at sumugod diretso sa ating bida. Nababalot ng puot, mabilis niyang pinakawala ng sunod-sunod na saksak. Ngunit ang ating bida, na natiling kalmado at nakatutok, maingat na naiwasan ang bawat atake. Mayabang na bata, senggal ni sila, anong karapatan mong magsalita ng ganyan? Lalong lumaki ang mga mata niya, naglalagablab sa galit, habang muling tinawag ang isa pang bugzo ng nagliliyab na mga punyal. Sumigaw siya, halos mabaliw sa puot, dudurugin kita ng harapan. Isa-isang sumugod ang mga punyal na apoy patungo sa ating bida. Pero imbes na mataranta, na natiling mahinahon ang ating bida, pinag-aaralan ang bawat galaw ni sila. Ang kanyang kilos ay parang akrobatiko, isang malupit at pabago-bagong bagyo ng mga punyal na dumarating mula sa imposibleng mga anggulo. Isang teknik na nangangailangan ng pambihirang bilis at halos di taong paghatol. Ngumiti ang ating bida, puno ng kumpiyansa. Ito ang hinihintay ko. Bigla siyang sumugod ng may sumasabog na puwersa. Ito ang sandaling gusto niyang mangyari, ang mangganyo si sila sa isang direktang banggaan. Pareho silang umatake, walang pagdadalawang isip. Hamati sa hangin ang espada ng ating bida, dumaan malapit sa mukha ni sila habang tinataboy ang mga punyal na papalapit. Mahigpit niyang hinawakan ang sandata at pinuno ito ng kuryente. Ngunyan, unang porma, bulong niya. Biglang kumislap ang kalangitan, nagmistulang sapot ng kidlat habang itinataas niya ang espada, kumikislap sa enerhiya. Lightning Piercer, sigaw niya. Nanlaki ang mga mata ni sila sa takot habang bumabagsak ang mga kidlat mula sa langit. Isang kaisipan ang kumislap sa isip niya, delikado ito. Ipinuwesto niya ang 2 punyal sa harap niya, nagbabantay sa paparating na hampas. Seryoso na siya, bulong niya sa sarili. Sumabog ang kulog na parang bomba nang isaksak ng ating bida ang kanyang espada, naglabas ng dambuhalang bugzo ng kidlat na yumanig sa buong arena. Napakalakas ng puwersa ng tama na pati ang lupa sa paanan ni sila ay nagbitak.